Huwag nating hayaan na ang dyablo ang magdikta. Ito lang ang iyong halaga. Ito lang ang iyong presyo sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga banat sa isip at sa puso natin. Hanggang diyan ka na lang. Hindi ka na makapagbabago pa. Kahit anong gawin mo. Naku, wala nang magandang mangyayari sa iyo. Wala nang magkakagusto rin sa iyo. Wala ka nang maabot sa mga pangarap mo. Hindi na magkakatotoo lahat ng sapagkat kapag pinaniwalaan natin ito, yes, nandun pa rin ang ating value, pero eventually, isa-sale na natin ito sa kahit sino o sa kahit ano. O di ba't may kilala tayong mga tao na sa ating mga salita ay sinasayang ang buhay? Yung bang pwede bang umasenso, pero ayaw nang magbanat ng buto? Yung bang pwede bang magbago, pero kung bakit patuloy na nagpapakaloko? Yung bang pwede bang maging masaya, pero ayaw harapin ang kinabukasan o ang kasalukuyan ng may panibagong pag-asa? Napapako sa kalungkutan na. Nandun pa rin ang kanilang halaga. Pero bakit mo sinasabi, sinasayang ang buhay? Kasi alam mo, nandun yung halaga, pero sinasayang pinabababa nila. Ikaw ang nakakakita, hindi na sila. Lalong-lalo na, ang Diyos ang nakakita, mahalaga pa ito eh. Pero sinasayang nito ang buhay niya. Tandaan po natin mga kapatid, nang tubusin tayo ng Diyos sa ating pagkakasala, hindi siya tumawad. Nagbayad siya ng higit-higit at buong-buo. Kahit na nag-i-insinuate ang dyablo na pababain ang ating presyo. Kasi tinutokso niya si Kristo na wag nang mamatay sa Kalbaryo. Remember those temptations. Turn this stone into bread. Magpatihulog ka, magmagaling ka na lang, magbigay ka, magpakita ka ng iyong kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian ngayon. In other words, the devil was offering Jesus an easy path, a shortcut. But Jesus, God, did not buy that. Hindi niya tayo, yung ating presyo, hindi niya binarat. Sapagkat gusto ng Diyos, kapag tinubos niya tayo, hindi na tayo kailan pa makukuha at mabibili ng demonyo sa kahit anong paraan o kahit sa anong paroon o kailan niya gustuhin ito. Maliban na lamang ha? Kung tayo mismo ang lalapit sa demonyo at paloloko at ibababa ang ating value. Sa gayon, magiging applicable pa rin sa atin yung isang ekspresyon na sinasanla na ang buhay sa diablo. Sige nga, nakakita ka na ba ng sanglaan na yung sinasangla mo ay tinutubo sa'yo ng mas mataas sa presyo nito or at least patas sa presyo nito? Nakakita ka na ba ng sanglaang ganon? Wala pa. Laging mababa, di ba? Laging palugi. At hindi naman lahat, ha? Pero sa mga nagsasangla na hindi nakikita, hindi pinahalagahan ang tunay na halaga ng kanilang sinasanla, matustusan lamang, maipagpatuloy lamang ang ginagawa nilang kabuktutan o masama, eventually, kahit gaano kahalaga ang kanilang sinasanla, unti-unti, maririmita na ng iba. Ganon din ang sa atin ay mangyayari. Kung hindi natin ipahalagahan ang ating value. At dahil sa katigasan ng ating ulo, sa pagkakasala at sa pamumuhay sa kalungkutan o kapighatian na dahil sa mga pangit na karanasan, ay isasanla natin ang ating buhay sa dyablo. Unti-unti, mababa talaga ang ating presyo. Unti-unti, maririmata tayo ng demonyo. Kung sana ganun, habang maaga, magbago, bumangon. Ito sana ang ipagdasal natin para sa ating sarili, lalong-lalo na kung may mga area sa ating buhay na dapat nating baguhin, pagdasal natin ang mga taong gusto nating magbago. Amen. Kamakailan ay meron akong nakausap. Sabi niya, Father, naiinggit ako sa iba. Bless sila. Ako itong madalas na nagdarasal, nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, huwag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Huwag mong isiping mas mabuti ka kaysa sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa,
Hindi mo alam ang pinagdaraanan, pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano ba yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera, pwedeng kasikatan, pwedeng yung very close na pamilya, pwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo, yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yun. Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos na iparana sa atin. Kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos, hindi blessing yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na yon upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessing. Ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Wala namang tubig masyado sa disyerto So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao, pagamat gipit sa pera, hindi okay ang pamilya, may problema, may sakit pa, pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may batis, sagana sa tubig. So hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. Inasmuch as ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala yan. Ano yung darating na pagkakataon yun? Yung ating kamatayan. Sino bang pinaka-ating aasahan sa kamatayan? Lalo pat bago yung kamatayan yan, wala ka ng pag-asa kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa iyo kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saysay kahit ang pera mo kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka-mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon. Na-overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag-e-expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra ka na. Meron palang gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo, gusto mo pa, tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos, para sa Kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nadidelay lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya sana, mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghihintay natin ng biyaya. Ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa mananamisa. Sa Negros Occidental ay mayroong isang chapel doon na nabansagang the chapel or the church of the angry Christ. Ang kapilya o simbahan ng galit na Kristo. Ang dahilan ay dahil sa may sanctuary niya, sa may bandang altar, may painting depicting Jesus as seemingly angry. Ayan. Nakita niyo na, mukha ngang galit. Di ba? Para bang kapag magdarasal ka dyan, ang una mong sasabihin kay Lord, Lord, gusto ko lang namang magdasal, ba't ka nagagalit? Pero, may dahilan yan. Ako ang basa ko dyan, ang maganda, isa sa mga magandang dahilan ng painting na yan ay, pinapakita niyan yung zeal,
yung gana, yung gusto, o mas matindi pa, yung marubdob na pagnanais ni Jesus na gawin ang kalooban ng Ama sa mundo. Doing my Father's will is the food that sustains me. Sa ating gospel reading, I have come to set fire on the earth, and how I wish it will already blazing. Kaya nga, mapapansin po ninyo, yung puso niya dyan, emphasize, parang Sacred Heart, pero napakalaki. Nandyan din may koronang tinik, signifying yung suffering, yung mga balakid, pero yung pusong yan ay nag-aalab sa pagmamahal sa Diyos at sa tao. Ibig sabihin, ang Diyos na si Jesus nang siya'y magkatawang tao ay decided na gawin ang kalooban ng Ama whatever it takes. Ganon din dapat tayo. If Jesus here is on fire, we should always be on fire also. Ilan sa atin ang may mga golden realizations? Ang buhay, hindi payamanan, pasayahan. Maikli lang ang buhay. Dapat hindi talaga puro pera ang iniisip. Dapat may panahon kay Lord. Dapat may panahon para magdasal. Dapat may panahon sa kapwa, sa pagtulong, lalong-lalo na panahon ng pagmamahal para sa pamilya. Ang dami nating magagandang realizations. Nasa na yon? Nagawa mo ba yon? Nasustain mo ba yon? Eto ba? Mas mabuti ka ba? Mas humble ka ba? Mas malawak ba ang pangunawa mo ngayon kaysa noon? Sapagkat kung hindi gayon, tumatanda tayo pare-pareho ng paurong. At ang nangyayari, we are allowing the devil to quench that fire that God has started in our hearts. Huwag ganun. Huwag mong papayaang magkaganon. Ang diablo, kapag nakikita niya, desididong-desidido ka, on fire ka, na magpakabuting tao, magpakabuting asawa, magpakabuting jowa, magpakabuting kapatid, magpakabuting kaibigan, magpakabuting Kristiyano, at desididong-desidido ka, maalarma na ang diablo. Gagawin na niya ang lahat to cool you down, to distract you. Sa papaanong paraan? Pwedeng either by being burnout. At sabihin niya sa'yo, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nahirapan? Lagi na lang ikaw. Ano ang bak nila? Wala. Pwede ba yun? Isipin mo muna ang sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Nakapagbigay ka na, hayaan mo na sila. Ayan tayo. Para maglaylo ka. Para mag-cool down ka sa pagiging mabuti mo sa iba. O kaya, by compromise. Nagsisimba ka naman okay lang yung may mga palso ka pang pag-uugali. Sinusunod mo naman yun sa pang-utos liban sa isa. Yung wag kang mangalo niya, okay na ngayon. At least yung siyang nasusunod mo. Okay lang yung mangalo niya ka. Loyal ka naman sa asawa mo. Hindi ka lang faithful. Bumabalik ka pa rin naman sa kanya. Siya naman ang mahal mo, di ba? Okay lang na wala kang panahon para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Ibinibigay mo naman yung mga pangailangan nila, di ba? Okay lang yun. Compromise. Para hindi mo ibibigay yung the best mo. Minsan sasabihin sa akin ng diablo, lalong-lalo na kung ilang oras na, ilang araw na wala pa akong maisip na humilya. Father Fidel, di ba 3 years ago, yan din naman ang gospel, ulitin mo na lang yung 3 years ago. So ang gagawin ko, pag inulit ko yon, hindi ko na maibibigay yung the best ko. Alam po ba ninyo, looking back, may records ako kapag pinipilit ko talaga na magdasal at mag-come up with another meaningful homily, mas maganda yung homily ko ngayon kesa noon. Ano pa? Ang gagawin ng diablo, to cool you down, bibigyan ka ng mga problema. Katulad ng ginawa niya kay Job. Napakabuting tao ni Job. Binombard niya ng mga problema. Para pag naranasan mo yung problema sa negosyo, sa trabaho, either napakahirap o napakabigat, or either sa pamilya mo pa nangyari, yung bang napaka-intense ng problema na kapag naranasan mo ay masasabi mo yung expression, Brad, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ba? Kapag binuhusan ka ng malamig na tubig, natutulala ka, napipigilan ka, nag-cool down ka. Yan ang gagawin ng diablo.
huwag mong pabayaang magkaganon. Kaya ituloy mo. Do not cool down. Do not back down. Do not settle down. Lalong-lalo na kung hindi pa tapos yung laban. May mga pagkakataon naman na parang napaka-dry. Yung pag ginagawa mo ang lahat, hindi nila nare-recognize, hindi ka nila napapahalagahan, ginagawa mo na ang lahat, pero parang walang magandang resulta. Nagdadasal ka, pero parang dry. Parang hindi siya nakikinig sa yung mga sinasabi sa kanya. Parang ang layo-layo niya. Kapatid, again, ituloy-tuloy mo lang. Tandaan mo, kahit mga dry moments yan, to remind you, dry leaves, dry woods, burn best. Kapag tuyo ang dahon, kapag tuyo ang kahoy, mas lalong mag-aapoy. Kapatid, kahit mga pagsubok na yan ay nararamdaman mo, ituloy mo yung pagiging desidido mong magpakabuting tao. And I assure you, wala nang makapapigil pa dito kahit ang demonyo. Do not give up. Sa mga kabataan na mahilig mag-shopping, daming pera may nakita kang isang bagay. Ang dami mo ng sapatos At alam mo na hindi mo siya pwedeng gamitin anytime soon. Ibili ka pa rin? May isang bagay na nakursunadahan mo lang kasi ang ganda Bili ka na? Gayong alam mo na pwede mong hindi naman magamit talaga. Pero bibilin mo pa rin. The moment na binili mo yon and you keep that, of course, ay magiging bahagi na yon ng mga valuable things sa buhay mo na sa totoo lang ay hindi naman valuable talaga. Pasensya na sa mga may edad na nanonood si mama at si papa. Pero kung minsan, ganyan naman din ang mga nakatatanda. Hindi na yung sa pagbili yung mga gamit na pwede mo namang i-dispose na at ipamigay o kaya ibenta sa murang halaga. They'll keep it. Yan ang madalas namin pinagtatalunan ni mama. Kamakailan lang sabi sa akin, anak! Yung mga ipinamibigay o binibenta sa murang halaga para pakinabangan ng iba, sayang yan! Magagamit pa yan! Sabi ko, kailan? Hindi ko lang alam. At sasabi ko sa kanya ganito, sabihin ko na rin din po sa inyo, Mama, mga kapatid ko, mas magiging masaya po tayo kapag makikita natin na yung gamit natin ay makapagpapasaya ng ibang tao. Lalo pat kung ito'y nakaimbak lang at nakaburo lang sa aparador mo. Kaya ang idea, huwag ka nang bumili. Huwag ka nang tumanggap. O kaya, huwag ka nang mag-keep ng isang bagay na alam mo namang hindi mo kakailanganin talaga sa buhay. Ganon din ang nangyayari sa mga pangit nating karanasan. Na-hurt ka na-disappoint ka okay lang yun. Kesa naman maging masaya ka, umiyak ka, pero ipagpag mo lang. Huwag kang mag-fall into that temptation na, sige kikimkimin ko, sige isipin ko, sige tatandaan ko, sige magpaplano ako, lalarasunin ko ang taong ito. Huwag ganun. Kasi the moment you keep it, parang yung gamit na hindi mo naman gagamitin, it becomes part of you. Or you become part of it. It affects you. Isipin mo over and over again. You'll not just think about it. Over and over again, you'll think of it. You'll not just feel it. You'll feed it. Ay nako. You'll be consumed by it. Let go and let God. Lalo pa sa mga bitterness, alam po ninyo, huwag na tayo mag-isip ng paghihikante. Pagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Yun naman din ang sabi niya, di ba? Vengeance is mine, not yours. Hayaan mo ako maghiganti para sa'yo. Hayaan mo ako magturo ng leksyon sa Kanya. Huwag na ikaw. Huwag mo nang intindihin yon. Move on with your buhay, with your life. Besides, anong sabi ng Panginoon? Sa Salmo, you will prepare a table for me in front of my enemies, in the side of my enemies. Na para bang sinasabi ng Panginoon, kapag siya ang naghiganti para sa atin, sisiguraduhin niya na ito'y makikita ng mga taong sa atin ay nakasakit dati. Ibe-bless ka niya, malalaman ng mga nanira sa iyo. Itataas ka niya, malalaman ng mga nagchismis sa iyo. Gaganda ang buhay mo, malalaman niya ng mga nag-down sa'yo. Makakaahon ka sa pagkakasala mo, malalaman niya ng mga naghusga sa'yo. Yun ang pangako ng Panginoon. So ipaubaya mo na sa Kanya lahat ito.
Brothers and sisters, alam po natin katangahan yung hayaan mo na lamang na nakawin ng mga magnanakaw ang mga mahalagang bagay sa iyong buhay. Ganon ang nangyayari kapag naglalagay tayo ng mga kalat sa ating puso't isipan. Hinahayaan nating nakawin ng mga negang ito, ang mga bagay na positibo dapat ay nasa buhay mo at buhay ko. Again, let go of all that bitterness and let God reign in our hearts. Tandaan po natin, ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang isang lugar. Ito ay more on isang sitwasyon o kalagayan kung saan ang peace, ang joy, ang happiness, all the good things ay ating nararamdaman. At mangyayari lamang yan, una kung susunod tayo sa kanyang kalooban at kung ang ating puso, ang ating buhay ay ipapa-occupy natin sa Kanya lang. Amen. Talagang may reward na naghihintay para sa taong maagap, para sa taong nagtsatsaga, para sa taong nagsisipag. Yun yung sinasabi sa mabuting balita. Yun ang sistema sa salita ng Diyos, sa grasyang hatid ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya maliwanag ang sabing, to the one who has, yung meron at kanyang pinagyayaman, ina-apply, sinasabuhay ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, more will be given and he will grow rich. Siya'y mananagana. But to one who has not, actually, hindi definitely has not He has something. Pero dahil hindi niya sinasabuhay, parang nothing na rin. To anyone who has not, even that he has, will be taken away from him. Kasi hindi natin isinabuhay. Hindi natin i-apply sa buhay natin. Brothers and sisters, ganun ang grasyang hatid ng salita ng Diyos. Isabuhay natin at mas marami pa tayong mararamdamang grasya sa buhay natin. Yung salita ng Diyos na umiwas ka sa tukso, nako, mas patatatagin ka ng Panginoon laban sa mga tukso kapag ito ay in-apply mo sa buhay mo. Yung sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo siksik, liglig at umaapaw, mararanasan mo yon. Kaya kapag naranasan mo yon, mas lalo kang magbibigay. Hindi mo maranasan yung siksik, liglig, umaapaw kasi bakit hindi ka nagbibigay. So parang may doubt ka, totoo ba yan? Subukan mong i-apply at yan mararanasan mo sa iyong buhay. Yung sinasabi ng Panginoon na kapag nagpatawad ka, I will console you at maipaparamdam ko sa iyo na ikaw ay tunay na anak ko. I'm proud of you. Magpatawad ka kahit mahirap at mararanasan mo. God is like in heaven telling everyone, that's my son, that's my child, I'm proud of him. Yung magbalik ka mula sa iyong pagkakasala na sinasabi sa Ebanghelyo ay gano'n na lamang ang pagsasaya sa kalangitan. Kapatid, in a very supernatural way, maranasan mo yan. Kapag sa tindi ng kasalanan mo, nagbalik loob ka sa kandungan o kandili ng mapagmahal nating Ama. Kapatid, you want more? You will have more. Basta ipakita mo ang appreciation mo at ang effort mo na tinatambal mo sa salita ng Diyos, sa grasya ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa buhay mo. Actually, yun din ay ma-apply natin sa ating buhay, sa mga ordinaryong bagay sa ating buhay. Maging mas honest ka, mas maging diligent ka sa trabaho mo, mas ipopromote ka niya. Mas maging mapagmahal ka, malambing ka sa asawa mo, mas palalalimin ng Panginoon ang pagsasama niyong dalawa. Mas maging responsable ka at mapagmahal kang mga magulang, mas igagalang ka ng mga anak ninyo, ng mga anak mo. Mas maging mabuting anak ka at mas mararamdaman mo ang pagiging ina at tatay ng mga magulang mo. Mas maging caring kang kapatid at ang iyong kapatid sa iyo ay mas magiging expressive, mas maging mabuti kang tao at marami kang ma-attract na mabubuting bagay, marami kang mamamagnet na mabubuting bagay at pangyayari sa buhay na ito. Tama namang ang ulan ay pinasisinaya, pinababagsak ng Panginoon, both sa mabubuti at masama. Ang araw ay pinasisikan niya both sa mabubuti at masama. Pero hindi po pwedeng mas makinabang yung masama. Mas makikinabang pa rin yung gumagawa ng mabuti. Sapagkat siya na mayroon at pinagyayaman niya, mas marami pa ang ibibigay niya.
Romans 10:11, hindi mapapahiya kailanman ang sa Diyos ay sumasampalataya. Kaya pwede ba, huwag mong karakarakang tutuldukan o lalagyan ng period anumang pangit na yugto sa buhay mo kung sa totoo lang ay kama lang ang inilagay ng Diyos dito, sapagkat dudugtungan pa niya ng magandang storya ang buhay mo. Keep on trusting. Keep on believing. Good things are still coming. Baka sineset up ka ng Panginoon sa isang matinding milagro na kapag binigay niya sa'yo, mas pupurihin mo siya at mas pupurihin siya ng tao dahil sa'yo. Tama namang magandang sharing kung minsan, gumising po ako kaninang umaga. Praise God. Praise His goodness. May trabaho po ako araw-araw. Bukas may inaasahan akong trabaho kita. Praise God, His goodness. Maganda yon. Pero mga kapatid, parang ordinaryo yon. Sapagkat halos lahat naman tayo, marami sa atin ang may ganon. Pero yung patotoong ganito, stage 3 cancer po ako, pero gumaling ako. Praise God. Namatay po yung asawa ko. After a month, yung anak ko naman ang namatay. Pero nakaya ko. Praise God. Dati po, halos wala na kaming makain ang mga anak ko. Pero imbis na kumapit ako sa patalim, kay Lord ako kumapit, nakabangon ako. Maganda na po ang takbo ngayon ng aking negosyo. Praise God. Hindi ba't mas magandang patotoo yun? Anong malay mo? Yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. Kaya kapatid, anuman ang mabigat, matindi mong problema ngayon, I suggest kapag nagdarasal ka, Lord, lalaban ako, tulungan mo ako, at ipinapangako ko ngayon pa lang, kapag nalampasan ko ito sa tulong mo, ilalaan ko ang buong buhay ko sa pagpapatotoo ng ginawa mo sa aking milagro. Amen? Claim it! Claim it! Kaya kapatid, anuman ang matinding problema, huwag kang mawawala ng pag-asa. Good things are coming. Keep on trusting. Sige, kung hindi mo makontrol ang sarili mo, magtampo ka sa Kanya. Magalit ka sa Kanya. Tulad ni Marta, kulang na lang, aksyonan ko kanina. Panginoon, kung nandito ka, hindi namatay ang kapatid ko. Galit siya. Pero anong dinugtong niya? Pero kahit ngayon, naniniwala ako, anuman ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay niya. Galit si Marta, pero nananampalataya pa rin siya. Ganun sana. Kapatid, parang ang Panginoon sa kabalyo noon, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Kung hindi mo kayang makontrol ang sarili mo, sige, magtampo ka. Ilabas mo yung nararamdaman mo. Pero, patuloy na sumampalataya. Sapagkat, I'm telling you this, God can handle, God can understand your anger, our anger, but not our unbelief. Tandaan ninyo, sa kabila ng nanggagalaiti sa galit ang mga Pariseo, gumagawa pa rin ng milagro si Kristo. Pero nang hindi sumampalataya sa Kanya, ang Kanyang mga sariling kababayan, hindi gumawa ng milagro si Kristo. Kaya kayang i-handle ng Diyos easily yung galit mo, pero patuloy kang sumampalataya kay Kristo. Kasi kailangan to para maibigay niya yung milagrong bubuhay muli sa buhay mo. Amen.